Good morning, Philippines. It's November 26, Tuesday morning. So, ito po yung bahay natin. At across me, yan lang po ang pagitan, few feet. Dito yung pag-aari ng aking mga pinsan na pinalinis ko dahil nung pagdating ko dito, napakataas ng mga damo. Yung nakakatakot, parang maraming ahas. So ngayon, ang gagawin natin dito, pupunta tayo sa May. Let's go. Come with me. So early in the morning. I think it's 6 o'clock. Yan. Yan, medyo malinis-linis na. Konting ano na lang. Binibigyan ko ng pera yung isang estudyante para pang allowance niya. Siya yung nagdadamo dito. Nag-aayos ng mga kahoy-kahoy na yan, oh. See? Para magamit natin kasi sayang naman. So, ang dahilan na ba tayo andito na maaga is kukuha tayo ng talbos ng bayabas. Yan, oh. At ating ipapakulo. Siya ang ating tsaa first thing in the morning. So, I don't need a lot. I'll just come and get every morning. No? Hugasan lang natin to. Pakulo sa isang tasa, 2 tasang tubig. And then inumin as a tea. Guava leaves tea. Kasi pala, ang dami palang mga ano nito, ang dami palang mga health benefits ng guava leaves. Of course, isa na doon is if you have like diabetes, maganda daw siya to regulate blood sugar. Kung ano-ano pa. I think it is also like anti-cancer properties. It also has anti-inflammatory properties. So, marami siyang health benefits. And nung mga bata kami, nginunguya namin to. Like, bilang laro-laro lang. Didn't expect na marami pala siyang health benefits. So, punta tayo at ilaga natin to. Yan. Lumilinis ng ating paligid. Ito ang ating orchids. Update sa ating orchids. Ang ating mga gulay na tinanim. Yan, ang mga sili. Kamatis doon. Nagpapakuha din tayo ng ganito. Hindi ko alam sa Tagalog kung ano po to. Tawag po namin dito rono eh. Tapos ito yung gagawin nating privacy fence dito. Yeah, between the kapitbahay and me. Para may privacy fence po tayo. Hindi pa to pwede tayong mag-build ng permanent walls. Wala pa sa budget. Kaya yan muna. So, yan. Ito ang makikita mo dito. Ito itatanim natin ngayon yung tinatawag nila na blueberries dito. Which, parang hindi naman ganyan na blueberries namin sa US. Pero tignan natin. Meron tayong isang chiko na itatanim pa. At yan, yung balimbing. Ay, na balimbing. Piyas. Hindi ko alam kung piyas sa Tagalog. At ang ganda-ganda ng roses na namumukadkad na ating tinanim. Binili natin ito nung isang araw. Look at that. Yan. Of course, gumawa tayo ng planter. Yan. Yung made of stones sa harapan. Then, cinder blocks sa likod. Nilagay na rin natin dito itong ating tanim kasi dito tayo nagtatambay. Dito ang receiving area ko po. Nandito mga bisita, dito sila dumidiretso, dito sila nagtatambay. Mga nakikijoin sa merienda, nakikijoin sa lunch, nakikijoin sa dinner, nakikipagmaritisan. Dito po ang ating receiving area. Kaya dito tayo nagtanim ng mga flowering roses. And at the same time, dito rin tayo nagtayo ng what do you call this? Ng ating kalan. Ginawa natin yan, ha? Kalandi kahoy at si Delia nagluluto ng breakfast. Dagdagan mo din yung tuyo. Sigurado ko makikikain ng mga yan. Yan, naglagay din tayo ng halaman dito. Yan. Itong table na to is sinram lang natin yan kay Auntie Rita. Kinakailangan natin pumunta sa SNR para bumili ito. Marami naman dyan kaya lang super mahal. Parang mas mura sa SNR yata. Okay. So yan ang mga manok ng kapitbahay. Sabi ng asawa ko,
hayaan lang daw namin para kainin yung mga kalat-kalat na mga kanin, ganun. And then also, sabi ko sa kanya, nagtatay sila dito, sabi ko sa asawa ko. Sabi niya, fertilizer. Yan. Ayan, update din tayo sa ating orchids na maganda, in-ground orchids, no? Dito rin yan sa may, this is supposed to be a lanai, pero in the meantime, ginagamit namin na kitchen. Yeah. At dito, we're working this out kasi masyadong pa-slant na ganon. So yan, gumagama kami ng paraan para konti lang yung magagamit na pang-fill ng lupa. Ay, pang-fill ng yung pa-slide talaga kasi to. Napaka-grabe yung slide niya. So yan, para hindi mag-erode, no? Para hindi ma-erode yung mga lupa sa ilalim ng pundasyon. Yan. So ang ating mga tanim, nagre-recover pa rin itong albo pa lang tawag dito na katatanim natin ng isang araw. Ay mga gumamela, mga rosal, yan. Yeah, so itong update natin. Update. Ayun ang kabukiran. Ang ganda-ganda. Meron pa rin mga kamote dyan. Pag tinatalbosan namin, sinasahog namin sa what do you call this? Sinigang. Yan, pero definitely matatanggal yan. Pero not now. Ito pa rin yung isa sa mga ang lalim-lalim na kanilang hinukay na isang na nilagari nila noon last March, pero malalim pa rin yung ugat. Yan. May gusto akong ipakita sa inyo. Nakakatuwa. Wala na, tutulog. Alam nyo to, ito ay isang pajama na isa sa mga nag-work dito sa bahay. Pang babae na Hello Kitty. Ngayon pinampunos yata nila dyan sa ginagawa nilang sahig. So ayan. So kinakailang palitan natin yan. Right? It's so funny really. Okay. So ito ini-stone block din namin. Ini-stone wall din namin. I'll show you. Let me see how like very deep ang pag-slant ng lupa sa likod ng bahay. Kaya ginagawa namin ng paraan. So gumagawa kami ng ganyan. Nag-stone wall kami para hindi masyadong maraming lupa ang i-fill. Kasi ang isang load ng lupa is 800. Tapos ang river mix is 1,002. And gravel is 1,004. So lupa muna ang aming ilalagay kasi talagang mababa talaga ako. See? Kaya marami tayong dapat gawin dito. Which inuunti-unti. Yan. Yeah, this is the back of the house. Okay. Naku, naamoy nyo yung tuyo. Sarap-sarap. Then ito yung mga tinanim natin na ayan na yung pongkan. Tinaas natin siya, no? Yan yung lemon. Another lemon. At this is gonna be amazing, guys. You're gonna be amazed. This is a variegated variety of calamansi. Alam ko may bunga na to ayun. Ayan po yung bunga niya. Mukhang variegated din. So this is calamansi. So this is like so amazing. So nilagay natin to dito sa part naman ng kapitbahay natin sa kabila. Ang pamilya Batanggenyo din yung mga yan. Kagaya ng aking asawa. So yan. Yan. This is what you see every morning. Ngayon, hindi ko alam kung gusto mapakita niyo ng mukha ni JR. Pero siya yung may-ari ng Hello Kitty na pajama na ginawa ng basahan. Ito si JR. Ngayon, papalitan natin yung ginawa nilang basahan na Hello Kitty niya. So,
Alright, I'll be back. So, anong breakfast natin? Oh, andyan na si Uncle Ronald nakikikape. Makikibreakfast pa daw. Aba, itong ating ulam, yung itlog na ginisa sa kamatis, sa sibuyas, yan ang tuyo. Tapos nag-ano ka, di ba? Nagsangag. Yes, sir. Oh, sinangag, and then gawa na tayo ng ating... No, kasi gusto ko yung ano, yung aking... yung pinakulong bayabas. So, ating pinakulong dahon ng guava. Yan na po. Yan ang ating pinakatsaa. So, kahit inumin mo siya ng kanya, hindi siya mapait. Meron lang siyang a little bit of earthy flavor, pero hindi siya mapait o wala siyang nakakapangit na lasa. So, kaya ito na naman gamit natin ang ating magic mug. Habang lagyan mo ng mainit, nag-change ng kulay. Ayun. Ang bait-bait talaga ng yung foreman namin. Siya yung nagwawalis dun sa harapan. Kasi doon sila nag-inuman kagabi. So, winawalis niya. Ang ano nila, ang linis-linis ng mga grupong ito. Kaya nakakatuwa sila. So, itong ating ulam. Dalagbaybay, tuyo, yan, saging, at may sinangag doon na kanin. Nakakain na si Uncle Ronald. Let's eat breakfast. Today's Tuesday. Ito yung mga activities natin. Naku, sinisira talaga yung halaman ko. Ang mga tao talaga. Look at that. Nilalagay nila yung malaking batsa doon sa may halaman ko. So, ito yung bumili kami ng calzo doneta. At i-smoke namin yan. Yan. Tapos, namili kami ng sa Rosario kahapon. Ang 1 kilo ng kamatis is 160. Nagpunta kami ng Urdaneta kahit hindi doon ako sa wholesale bumili. Ang 1 kilo sa Urdaneta ng kamatis is 80. So yung 160 nakabili ako ng 2 kilo. So it's so much cheaper over there. Bumili na rin ako ng ayan, 1 sako na garlic. Kasi yan 640 lang 6 kilos kumbaga. Pero binawasan niya parang 100 a kilo. Eh, sa Rosario is 140, 160 a kilo din yan. Yan. So, nakatipid tayo. Since pumunta din naman tayo dun sa area na yon na namili. Di ba? Ano pa ba? Hey! That's chicken, stupid! Tapos yung manok. Gusto niyang kainin yung manok. Tapos, watch.